Alright, what's up sa inyo at good morning sa inyo mga tol. Mula dito sa Marilaki Highway mga tol. Bali, ang agenda natin ngayon is sakit tayo ng Manukan ngayon. At mag-chill ride lang tayo papunta dun. Kaso ang problema, parang paulan yata sa bundok oh. Pero sana di siya magtuloy. Yan mga tol, siguro habang packet tayo mga tol, kwentuhan na lang siguro tayo mga tol tungkol sa atin, sa bawat sarili natin mga tol. Kayo ba mga tol, sa inyo, anong nagpapasaya ba sa inyo mga tol? Bukod sa pamilya nyo, sa partner nyo, ano ba yung mga hobby na nagpapasaya sa inyo? Kasi ito mga tol, itong pagmumotor ko, hindi to basta gala lang mga tol eh. Hindi ko to kino-consider as gala lang. Kasi itong the way na nagmumotor ako mga tol, kahit mag-isa ako, kahit solo ride mga tol, kahit papano nagiging masaya naman ako. Kasi dito mga tol, sa pagmomotor mga tol, dito ko nakikita yung saya mga tol na hindi natutumbasan ng ibang mga hilig mga tol eh. Unlike dati mga tol, share ko lang yung experience ko. To be honest mga tol, nung kabataan ko, sobra akong lulong sa computer games mga tol. Halos kaya kong umabot ng ilang oras sa isang computer shop mga tol nang nakaupo lang. Biruin nyo yung ilang oras na sinasayang nyo dun mga tol. Meron pa palang mas magagandang pwedeng gawin mga tol. Kasi na-realize ko mga tol, yung ilang oras na pinagstay mo sa isang computer shop dahil dun sa tinatawag mong hobby, eh hindi pala maganda mga tol. Kasi biruin mo, binibigyan ka nga ng kasiyahan mga tol, pero ang kapalit nun mga tol, sabihin na natin na pag computer shop ka, ang ganda, kalmado lang, nasa isang pesto lang, di ka napapagod. Pero the question is, gaano ka ba kasaya sa pagko-computer? Take note mga tol, hindi ako against sa mga gamer o mahilig talaga sa computer Hindi ako against yan mga tol. Kasi naging isa din ako niyan sa mga yan mga tol. Nahilig din ako sa mga laro-laro. Pero sa pagdating ng panahon mga tol, biruin nyo, na-realize ko na sobrang dami ko palang nasayang na oras. Kasi mga tol, wala doon yung pinakahilig ko. Oo, nagiging way siya para ma-relax ako, makapaglaro ako. Kasi until now naman mga tol, kapag wala akong magawa, naglalaro pa rin naman ako ng online games. Pero mga tol, etong hobby ko ngayon na pagmomotor mga tol, compare sa pag-online games, mas masaya ako na nagmomotor mga tol. Alam niyo kung bakit mga tol? Kasi mga tol, ang pagmomotor mga tol, parang dito mo mailalabas talaga yung emosyon na meron ka mga tol eh. Unlike sa paglalaro ng computer shop, ang disadvantage pa nun, kapag doon ka naglabas ng emosyon mo, it's either makasira ka or makapanakit ka. Bakit? Kasi mga tol, sa computer shop mga tol, for example, nagkaroon kayo ng trash talkan, biglang yung mood mo hindi na pala maganda,
trinasto ka ngayon ng kalaban mo, mga tol, may tendency na makakapanakit ka. And the fact na makapanakit ka, mga tol, yun yung isang pangit na emosyon na mailalabas mo once na sa computer shop ka. Then isa pa, kapag bad mood ka, mga tol, tapos biglang hindi ka manalo-nalo sa isang game, ang pag-iinteresan mo niyan, it's either mouse or keyboard. Syempre yung computer shop owner, sila yung magsasuffer nun, mga tol, kasi hindi naman biro ang presyo ng ng keyboard, hindi rin naman biro ang presyo ng mouse. Sabihin natin na nakakabili ng mga 200, 300 or else 500, mga tol, tapos sisirain mo lang, mga tol. Hindi tama, hindi maganda yun, mga tol, kasi may puhunan yun, mga tol, eh. Kaya ako, mga tol, dito ako sa pagmumotor na focus, mga tol, kasi for example, may emotion ka sa pagmumotor, mga tol, may ilalabas mo. Pero meron lang certain time, specific area kung saan mo pwede gawin. Pero hindi ko ina-advise na gawin nyo, mga tol, kasi kahit kailan hindi magiging sagot yung pagwawalwal nyo sa kalsada gamit ang motor. Ang pinapoint out ko dito, mga tol, kung sakaling motor ang stress reliever mo o nakakatulong sa'yo, mga tol, para gumaan yung pakiramdam mo, mag-rides ka. Puntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan. Mag-throttle therapy ka, mga tol. Mag-throttle therapy ka. Kasi yun, mga tol, isa yun sa makakatulong sa'yo. Isa yun sa magpapagaan sa loob mo. Kagaya ko ngayon, mga tol, hindi ko naman sinasabi sobrang stress ako sa trabaho, pero may mga kanya-kanya tayong bagay na iniisip, mga tol, eh. Pero hindi na para pa i-share sa inyo, kasi sa akin na lang yun. Ako, mga tol, gaya nito, wala akong ka-idea. Gumising lang ako, naligo, tapos parang yung sarili ko, kusa akong pinagsusuot ng pangalis, kusa akong pinapasakay sa motor. Pero ito, mga tol, hindi ko alam kung na-experience nyo to. Once na may ako, mga tol, may free time ako, tapos parang stress ako, mga tol, kukunin ko yung susi, magbibihis ako, sasampa ako. Every Sunday, mga tol, wala akong pasok. Yan, mga tol, every Sunday hindi ako natatahimik na nasa bahay lang. Although maganda naman doon, kasi this time kasi, mga tol, summer season, mga tol, sobrang init talaga sa mga kanya-kanya nating bahay, mga tol, eh. Pero, mga tol, yung tipong kahit di naman sobrang init sa bahay, pero nakikita ko mahaba pa yung oras ko, mga tol, kinukuha ko yung susi, tapos aakyat ako dito pag Sunday. Alam nyo anong gagawin ko lang? Tatambay lang ako sa Manukan ng ilang minuto, ilang oras, ganyan. Estimate natin 2 to 3 hours or 1 hour, ganyan. Pagkatapos ko magkape, baba na ako nyan, mga tol. Tapos pagka uwi ko, pagkasabak ko ng trabaho ng Monday, relax na ako. Nagigets nyo ba yung point, mga tol? Bali sa atin kasi, mga tol, may kanya-kanya tayong way kung paano tayo mag-alis ng stress sa katawan. Ako, ito yung way ko. Di ko lang alam sa inyo, mga tol, pero itong pagmumotor, mga tol, sa
sobrang laking tulong sa akin. Sobrang napapasaya ako ng pagmumotor. Biruin nyo, masama loob ko, hahawak ako ng motor, magta-throttle ako, gaganyan-ganyanin ko lang yung motor ko. Pag galit ako, bubombahin ko. Pag kalmado naman ako, banayad lang ako, relax, ganyan. Halos walang galaw yung throttle ko, para naka-steady lang siya. Then kapag di naman okay yung pakiramdam ko, doon ako naglalabas ng stress. Ginagamit ko tong throttle. Pero never akong mga tol, never akong nagwalwal o magkamote sa daan. Never mga tol, lalo na pag mag-isa ako. Kasi mga tol, may time na hindi natin na lilimit yung emosyon natin At sobrang delikado nun mga tol. Hindi biro yun mga tol. Sabihin natin 100cc, 110, 150cc yung motor mo, na sasabihin mo sa sarili mo hindi ka naman mapapatay niyan. Mga tol, hindi natin alam mga tol kung gaano kakaligtas kung sakaling gagawin mo yan. Kasi mga tol, sobrang hirap talaga kapag mag-isa ka lang, tapos medyo di maganda yung pakiramdam mo mga tol. Kasi possible na yan yung papatay pa sa'yo yung pagmumotor. Yun naman ang disadvantage ng motor ang hobby mo. Kasi basta masobrahan ka sa emosyon mo. Kasi mga tol, for example, masobrahan ka sa emosyon na binigay mo sa motor mo. Kung sakaling for example itong kalsada na to, harurutin mo, wala kang pakialam, sa tingin mo kung hindi na okay takbo ng utak mo mga tol, makokontrol mo pa ba yung sarili mo? Automatic na yan, magto-throttle yung kamay mo. Automatic na yan, igagas ng kamay mo yung motor mo, hanggat sa umabot sa point na madisgrasya ka na, which is hindi maganda pag nangyari, diba mga tol? Kaya mga tol, yung kanya-kanyang hobby natin, may kanya-kanyang kakibat na panganib mga tol o disgrasya. Kung papakain ka dyan sa sistema na meron ka, or sa problema na meron ka ngayon, di malabong mangyari yan pa ikamatay mo mga tol. Kaya kung may mga naglilimit sa'yo sa mga gusto mo, hindi ko sinasabi na suwayin mo sila. Tingnan mo kung sa tingin mo makakatulong sa'yo. Kung tingin mo mas mapapaganda yung sa loobin mo, hindi naman siguro masamang sumuway. Hindi masamang gawin mo kung anong gusto mo. Kasi yung pag-aalala at pangangamba ng mga taong nakapaligid sa'yo, andyan yan mga tol. Never yan mawawala sa kanila. Kaya ikaw na gumagawa ng paraan para sa ikakawala ng stress mo, dapat maging responsable ka sa bagay na makapagpasaya sa'yo. Kasi alam naman natin na lahat ng sobra mga tol masama. Alam natin yan, kahit sa nating tingnan mga tol. Kaya yun mga tol, sana na-guess yung kinikwento ko mga tol, or naintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Ang ulan nga, pero feeling ko daan lang naman to.
magpapatila muna tayo dito mga tol. Kasi so medyo lumalakas, nababasa tayo. Di kasi ako mga tol nag long sleeve kasi yun nga, sobrang init, lalo na pag dun pa sa baba. Sobrang init talaga. Sana mga tol, may natutunan kayo doon sa mga kinuwento ko, may mga na-realize kayo na humanap tayo ng alternatibo nating solusyon para sa mga stress na meron tayo sa kanya-kanyang buhay natin. Kasi sobrang sarap sa buhay mga tol, maging kalmado yung isipan mo talaga. Sobrang laking factor talaga nan mga tol. Diretso na tayo, medyo mahina naman na. Ito mga tol, sobrang laking tulong talaga nito, lalo na pag umaakit ako ng Marilaki. Yan mga tol, gaano kabilis lang yung takbo natin kapag may mga bagay tayong iniisip. Sobrang bagal lang natin kasi gusto natin banayad lang halos lahat ng kilos natin, at wala tayong maging problema habang umaakit. Kasi sakaling mangangamote ka dito mga tol, wag mo na subukan. Ikaw lang din magsisisi sa huli kung may mangyari sa'yo. So paano mga tol, dito ko na siguro tatapusin tong maiksi nating kwentuhan, or maiksi ba ito tinatawag, mahaba na nga ate. Sana mga tol may mga na-realize kayo or natutunan sa shinare ko based sa experience ko. So paano mga tol, hanggang sa muli, kita-kits na lang tayo sa next video. Lagi nyo tatandaan mga tol, lagi kayo mag-iingat. Peace out.